Kung ikaw ay higit 60 anyos at umiinom pa rin ng bone broth tuwing umaga, itigil mo muna yan. May bagong tuklas ang mga siyentipiko mula sa University of Tokyo na magbabago sa lahat. Napatunayang may mga simpleng pagkain sa grocery na kayang pigilan ang muscle loss ng hanggang 73%. Hindi kailangan ng mahal na supplements. Ibahagi ang inyong edad at lokasyon sa ibaba ngayon habang sinisimulan natin ito. Item number 7, sardinas, ang maliit na kayamanan sa loob ng lata. Marami sa aking mga pasyente ang umaayaw kapag nababanggit ko ang sardinas. Marahil ay dahil sa amoy nito, o kaya naman ay iniisip nilang ito ay pagkaing mahirap lamang na mabibili mo sa halagang barya lang sa Walmart. Ngunit hayaan ninyong baguhin ko ang inyong pananaw. Ang maliit na isdang ito ang lihim na sandata para sa inyong kalamnan. Bilang inyong doktor, nais kong ipaliwanag ang agham sa likod nito. Napapansin niyo ba na parang laging mabigat ang inyong mga binti kahit hindi naman kayo gaanong naglalakad? O kaya ay parang mabilis mapagod ang inyong mga braso kapag nagbubuhat ng grocery? Iyan ang madalas na sintomas ng kakulangan sa vitamin D3. Kapag mababa ang antas nito, ang inyong mga kalamnan ay literal na nagugutom at nanghihina. Ayon sa isang malaking pananaliksik mula sa Portugal na sinuri ang 500 matatanda, ang mga kumakain ng sardinas 2 beses sa isang linggo ay may mas matibay na muscle mass kaysa sa iba. Hindi ito biro. Ang omega-3 na nasa sardinas ay pumapasok sa loob ng inyong cells para labanan ang pamamaga o inflammation na siyang pangunahing dahilan kung bakit tayo nawawalan ng lakas sa pagtanda. Naaalala ko ang aking pasyente na si Mrs. Margaret mula sa Florida. Noong una siyang lumapit sa akin, halos hindi na siya makatayo mula sa kanyang upuan nang walang tulong. Sinabihan ko siyang kumain ng 2 lata ng sardinas bawat linggo, kasama ang mga buto nito dahil puno ito ng calcium. Kaya naman, huwag ninyong itatapon ang mga buto ng sardinas dahil iyon ang kailangan ng inyong mga buto at kalamnan. Kung hindi nyo gusto ang lasa, subukan ninyong lagyan ng kaunting piga ng lemon o ihalo sa inyong paboritong salad. Subukan ninyo ito ngayong linggo. Bago tayo magpatuloy, pakisulat naman ang salitang sardines sa comment section kung handa na kayong subukan ang mabisang pagkaing ito. Item number 6, tempeh, ang superfood na ligtas sa tiyan. Pag-usapan naman natin ang isang pagkain na baka bago pa sa inyong pandinig, ang tempeh. Maraming Amerikano ang sanay sa pagkain ng malalaking piraso ng steak para makakuha ng protein. Ngunit alam nyo ba na pagdating natin sa edad na 60, ang ating asido sa tiyan o stomach acid ay nababawasan ng hanggang 40%? Ibig sabihin, ang masarap na steak na iyon ay baka nagiging sanhilang ng inyong hindi pagkatunaw at hindi naman talaga nagagamit ng inyong mga kalamnan. Dito pumapasok ang tempeh. Ito ay gawa sa fermented soybeans. Dahil ito ay dumaan sa proseso ng fermentation, ang protein nito ay parang nginuya na ng mga mabubuting bakterya para sa inyo. Napakadali nitong tunawin at mabilis na dumadaloy sa inyong dugo patungo sa inyong mga kalamnan. Naglalaman din ito ng genistein, isang compound na humaharang sa mga senyales na sumisira sa ating muscles. Sa madaling salita, pinoprotektahan nito ang kung anong lakas ang mayroon kayo ngayon. Kung madalas kayong makaranas ng bloating o parang laging puno ang tiyan pagkatapos kumain ng karne, o kaya ay pakiramdam nyo ay nanghihina kayo kahit busog naman, maaaring hindi na sapat ang inyong asido sa tiyan. Ang tempeh ay ang sagot para sa inyong digestive system. Sinuportahan ito ng pananaliksik mula sa Cornell University. Sa kanilang pag-aaral sa mga taong edad 65 pataas, nakita nilang nabawasan ng mahigit 30% ang pagkasira ng kalamnan sa mga kumakain ng tempeh. Ito ay isang natural at ligtas na paraan para mapanatili ang inyong kakayahang kumilos nang walang iniindang sakit sa tiyan. Isang halimbawa ay si Mr. James, isang retiradong sundalo mula sa Texas. Sanay siya sa karne, pero laging masakit ang kanyang tiyan at madalas siyang makaranas ng brain fog o parang lulutang-lutang ang isip. Noong pinalitan namin ang ilang bahagi ng kanyang protina ng tempeh, nagulat siya sa resulta.
Hindi na siya namimilipit sa sakit ng tiyan at bumalik ang talas ng kanyang pag-iisip. Ang payo ko sa inyo, huwag ninyong kakainin ng tempeh ng hilaw. Pakuluan muna ito ng 10 minuto. Pagkatapos ay iprito ng bahagya sa kaunting coconut oil at lagyan ng turmeric o luyang dilaw. Ang turmeric ay nakakatulong para mas maabsorb ng inyong katawan ang protein ng hanggang 20%. Napakasimple, hindi ba? Item number 5, lentils, ang baterya ng inyong lakas. Marami sa atin ang bumibili ng mga mamahaling protein powder o whey supplements na nakikita sa TV. Ngunit ang problema sa mga powders na ito ay mabilis nilang pinapataas ang inyong blood sugar at pagkatapos ng ilang oras ay bigla kayong makakaramdam ng matinding pagod o crash. Para sa mga nakatatanda, ang paiba-ibang antas ng asukal sa dugo ay mapanganib para sa ating mga kalamnan. Ang mga lentils o jawlang ang aking paboritong alternatibo. Tinatawag ko itong time-release protein. Ibig sabihin, dahan-dahan nitong inilalabas ang sustansya sa inyong katawan sa loob ng 6 na oras. Hindi nito binibigla ang inyong pancreas at pinapanatiling busog ang inyong kalamnan sa mahabang panahon. Punong-puno rin ito ng fiber na naglilinis sa inyong bituka. Kapag kulang ang inyong katawan sa tamang uri ng fiber at mabagal ang pagdaloy ng protina, madalas kayong makaranas ng pananakit ng mga kasukasuan at madaling mapagod kahit umaga pa lang. Ang insensitibidad sa insulin ay isang seryosong usapin sa pagtanda at ang mga lentils ay tumutulong para maging sensitibo muli ang inyong mga cells sa sustansya. Ayon sa pag-aaral ng McGill University, sa 800 matatanda, ang mga kumakain ng lentils 4 na beses sa isang linggo ay may mas malakas na grip strength o lakas ng kapit sa kamay. Ang malakas na kapit ay isa sa pinakamahalagang senyales ng mahabang buhay sa mga nakatatanda. Naaalala ko si Mrs. Dorothy mula sa Arizona. Laging mataas ang kanyang sugar at lagi siyang nagrereklamo na wala siyang enerhiya para maglaro kasama ang kanyang mga apo. Noong isinama namin ang mga lentils sa kanyang diet, naging mas stable ang kanyang enerhiya. Hindi na siya nakakaranas ng panghihina sa gitna ng hapon at nagawa na niyang muling mag-alaga ng kanyang garden. Upang makuha ang pinakamagandang resulta, ibabad ninyo ang tuyong lentils ng 12 oras bago iluto. Pinapababa nito ang mga antas ng sangkap na humaharang sa paghigop ng bitamina. Lutuin ito kasama ang 1 piraso ng seaweed o kombo para sa dagdag na mineral. Gawin ninyong sopas o ihalo sa inyong nilaga. Ito ay mura, masustansya at tunay na magbibigay sa inyo ng lakas na kailangan ninyo sa araw-araw. Item number 4. Greek yogurt, ang tagapagtanggol sa gabing madilim. Alam niyo ba na habang kayo ay mahimbing na natutulog, ang inyong katawan ay maaaring nasa isang mapanganib na kalagayan? Sa edad na 60 pataas, ang ating katawan ay madalas pumasok sa tinatawag na catabolic state tuwing gabi. Ibig sabihin, dahil wala tayong kinakain sa loob ng 8 oras na pagtulog, ang ating system ay nagsisimulang kainin ang sarili nating muscle tissue para makakuha ng enerhiya. Ito ang dahilan kung bakit marami sa inyo ang nagigising sa umaga na tila pagod na agad ang mga binti o kaya ay parang nangangatog ang mga tuhod pagtayo sa kama. Dito pumasok ang kamangha-manghang kapangyarihan ng Greek yogurt. Bilang inyong doktor, nais kong ipaliwanag na ang pagkaing ito ay may kakaibang kombinasyon ng 2 uri ng protein, ang whey at casein. Ang whey ay mabilis na humahalo sa dugo para bigyan kayo ng lakas agad. Ngunit ang casein ang tunay na bida rito. Ang casein ay bumubuo ng isang parang gel sa loob ng inyong tiyan na dahan-dahang naglalabas ng mga amino acids sa loob ng maraming oras. Isipin niyo ito na parang isang security guard na nagbabantay at nagpapakain sa inyong mga kalamnan habang kayo ay nananaginip. Napapansin niyo ba na kahit sapat ang inyong tulog, pakiramdam nyo ay unti-unting lumiliit ang inyong mga braso o hita? Iyan ang senyales na ang inyong katawan ay naghahanap ng protina sa maling lugar. Kapag tayo ay tumatanda, ang ating kakayahang mag-imbak ng protina ay bumababa. Ang kakulangan sa nighttime protein
ay nagreresulta sa panghihina ng katawan at pagbagal ng ating pagkilos sa araw. Ayon sa pananaliksik mula sa McMaster University, ang mga nakatatanda na kumakain ng Greek yogurt bago matulog ay nagkaroon ng 40% dagdag sa kanilang muscle mass kumpara sa mga hindi kumakain nito. Ang mga probiotics o mabubuting bakterya sa yogurt ay gumagawa rin ng tinatawag na conjugated linoleic acids na direktang naguutos sa inyong muscles na lumaki at tumibay. Naaalala ko ang aking pasyente na si Martha, isang masayahing lola mula sa Virginia. Dati ay lagi siyang nagrereklamo na tila nawawalan siya ng balanse tuwing umaga. Pinayuhan ko siyang kumain ng isang tasa ng full-fat Greek yogurt bago siya matulog. Pinahalo ko rin ito sa mga berries o prutas na kulay asul o pula para labanan ang pamamaga ng mga kasukasuan. Pagkalipas lamang ng 3 linggo, sinabi sa akin ni Martha na ang kanyang mga hakbang ay mas matatag na at hindi na siya nakakaramdam ng matinding pagod pagkagising. Kaya naman, ang aking payo sa inyo, gawin ninyong huling pagkain sa gabi ang isang tasa ng Greek yogurt. Piliin ang full fat o yung may taba dahil kailangan ng inyong utak at muscles ang malusog na taba para sa mas maayos na pakikipag-ugnayan ng inyong mga nerves. Bago tayo lumipat sa susunod, pakisulat naman ang salitang healthy sa comment section kung mahilig kayo sa yogurt. Item number 3, quinoa, ang gintong butil ng lakas. Marami sa atin ang sanay na kumain ng puting kanin, tinapay o patatas bilang kasama ng ating mga ulam. Ngunit alam niyo ba na ang mga karaniwang butil na ito ay kulang sa mga mahahalagang building blocks na kailangan ng inyong muscles? Sa pagtanda, ang ating katawan ay nagiging mapili. Hindi na sapat ang basta busog lang tayo. Kailangan natin ng tinatawag na complete protein. Ang quinoa ay hindi lamang isang alternatibo sa kanin. Ito ang tanging halaman sa buong mundo na naglalaman ng lahat ng siyam na mahahalagang amino acids sa tamang sukat na kailangan ng mga taong edad 60 pataas. Ang protina sa quinoa ay may biological value na 83. Para maintindihan ninyo, mas mataas ito kaysa sa karne ng baka. Ibig sabihin, mas madaling gawing muscle ng inyong katawan ang quinoa kaysa sa isang hiwa ng steak. Ang isa pang lihim ng quinoa ay ang taglay nitong ecdysteroids. Huwag kayong matakot sa pangalan dahil ito ay isang natural at ligtas na anabolic agent. Natuklasan ng mga siyentipiko na ang mga compound na ito ay parang nagbibigay ng signal sa inyong mga selula na hoy, bumuo kayo ng muscle. Isang kamangha-manghang paraan ito para mapanatili ang inyong lakas kahit hindi kayo nakakapunta sa gym araw-araw. Naglalakad ba kayo na tila madaling mawalan ng balanse? O parang nagiging marupok ang inyong pangangatawan? Ang fragility o pagiging sakitin ay madalas na bunga ng kakulangan sa amino acid na kung tawagin ay lysine. Ang quinoa ay may doble ng dami ng lysine kumpara sa brown rice. Kung wala itong lysine, ang pagbuo ng muscle ay hihinto, parang isang construction site na naubusan ng semento. Ang mga katutubong populasyon sa Peru na kumakain ng quinoa sa loob ng libu-libong taon ay nananatiling malakas at nakakapagtrabaho sa bukid kahit sila ay nasa edad 80 na. Sa isang pag-aaral, ang mga matatandang hindi naman aktibo sa sports ay nakitaan ng 8% dagdag sa muscle mass matapos kumain ng quinoa sa loob ng 16 na linggo nang walang dagdag na ehersisyo. Isang halimbawa ay si Charles, isang retiradong guro mula sa Chicago. Lagi siyang nanghihina at mabilis mawala ng timbang. Pinapalitan ko ang kanyang kinakaing oatmeal at kanin ng quinoa. Sinabihan ko siyang iluto ito gamit ang bone broth o sabaw ng buto sa halip na tubig lamang para madagdagan ang lasa at sustansya. Pinayuhan ko rin siyang lagyan ng 1 kutsarang apple cider vinegar sa tubig na panggatong para mas lalong mahigop ng kanyang katawan ang mga mineral. Ngayon, si Charles ay mas masigla na at bumalik na ang tamang bigat ng kanyang katawan. Ang quinoa ay napakadaling ihanda. Maaari ninyo itong gawing lugaw sa umaga na may kasamang mani at buto ng prutas o kaya naman ay gawing kapalit ng kanin sa inyong hapunan. Hugasan itong mabuti bago iluto
para maalis ang pait at i-toast ninyo muna ng bahagya sa kawali bago lagyan ng tubig para mas lumabas ang masarap na lasa nito. Ang pagkaing ito ang magsisilbing matibay na pundasyon ng inyong lakas sa bawat araw. Item number 2, hemp seeds, ang 95% muscle builder. Alam nyo ba na marami sa aking mga pasyente ang kumakain ng maraming manok o baka ngunit nananatiling mahina ang kanilang mga bisig? Ang katotohanan ay ito, sa edad na 60 pataas, ang ating sistema ay hindi na kasing talas ng dati. Halos kalahati lamang ng protina mula sa karne ang tunay na napupunta sa inyong muscles at ang kalahati ay nauuwi lamang sa basura. Ang protina mula sa hayop ay madalas na mahirap basagin para sa inyong pagtanda na bituka. Ngunit ang hot guy daw o hemp seeds ay isang himala ng kalikasan. Naglalaman ito ng isang uri ng protina na tinatawag na edestin. Ang edestin ay halos kapareho ng istruktura ng protina na matatagpuan sa ating sariling dugo o blood plasma. Dahil dito, kinikilala ito ng inyong katawan ng mabilisan. Halos 75% ng protina mula sa butong ito ay diretso sa inyong kalamnan nang walang kahirap-hirap. Isipin nyo ito na parang isang express delivery ng lakas sa inyong mga cells. Napapansin nyo ba na tila mas matagal nang gumaling ang inyong mga kalamnan pagkatapos ng isang simpleng paglalakad sa mall o pag-akyat sa hagdan? Iyan ang senyales na ang inyong katawan ay hirap ng mag-ayos ng sarili. Ang kakulangan sa arginine na nasa butong ito ay nagiging sanhi rin ng mahinang daloy ng dugo. Kapag mabagal ang dugo, ang sustansya ay hindi nakakarating sa dapat nitong puntahan. Isang pananaliksik mula sa Alemanya ang nagpatunay na ang mga nakatatanda na kumakain ng 3 kutsara ng hemp seeds araw-araw ay mas mabilis ang pag-aayos ng muscles ng 70% kumpara sa mga gumagamit ng mamahaling whey protein. Ito ay dahil sa perpektong balanse ng omega-3 at omega-6 na lumalaban sa pamamaga ng mga kasukasuan. Ang aking payo, huwag na huwag ninyong lulutuin ang mga butong ito. Ang init ay sumisira sa mga maselang langis na kailangan ng inyong puso at kalamnan. Wisikan lamang ang 3 kutsara nito sa inyong salad, ihalo sa inyong yogurt o ilagay sa inyong paboritong smoothie. Naalala ko si George, isang dating atleta mula sa Ohio na hirap ng maglakad dahil sa sakit ng binti. Noong isinama namin ang hemp seeds sa kanyang almusal at hapunan, nagulat siya sa kanyang bilis ng pag-recover. Ngayon, nagagawa na niyang maglakad ng malayo nang hindi nakakaramdam ng matinding ngalay kinabukasan. Gamitin ninyo ang natural na pagkaing ito kaysa sa mga processed supplements na puno ng kemikal. Item number 1, whole eggs o buong itlog. Ang master switch ng inyong lakas. Dumating na tayo sa pinakaimportante sa lahat. Ang pinakamalaking pagkakamali nating mga Amerikano sa nakalipas na mga dekada ay ang pagtatapon ng long jaw o long jaw ng itlog dahil sa takot sa kolesterol. Bilang inyong doktor, narito ako para sabihing itigil niyo na ang gawaing iyan. Ang long jaw ay hindi inyong kaaway. Sa katunayan, ang long jaw ang siyang kailangan ng inyong utak para utusan ang inyong mga muscles na gumalaw at tumibay. Naglalaman ang buong itlog ng choline at leucine. Isipin ninyo ang leucine na parang isang master switch. Kapag kumain kayo ng itlog, ang switch na ito ay bumubukas at nagsasabi sa inyong katawan na simulan na nating bumuo ng muscle. Kung wala ang leucine, kahit gaano pa karaming exercise ang gawin ninyo, hindi tutubo ang inyong lakas. Ang choline naman ay ang tagahatid ng mensahe mula sa inyong utak patungo sa inyong mga kalamnan upang ang inyong paggalaw ay maging swabe at balanse. Nararamdaman niyo ba na tila hindi na sumusunod ang inyong mga binti sa utos ng inyong isip? O kaya ay madalas kayong mawala ng balanse? Maaaring ito ay kakulangan sa choline. Kapag tayo ay tumatanda, ang komunikasyon sa pagitan ng ating nerves at muscles ay bumabagal. Ang itlog ang nagbibigay ng langis sa komunikasyong ito. Ayon sa pag-aaral mula sa University of Illinois, ang pagkain ng buong itlog ay 45% mas epektibo sa pagbuo ng muscle kaysa sa pagkain ng puti lamang. Ang protina ng itlog ay may score na 100, ang pinakamataas na rating para sa paggamit ng katawan.
Walang ibang pagkain ang makakatalo sa itlog pagdating sa pagtitipid ng lakas. Isang halimbawa ay ang aking pasyente na si Robert. Siya ay hirap nang tumayo mula sa kanyang paboritong upuan nang walang tulong. Sinabihan ko siyang kumain ng 2 buong itlog tuwing almusal. Pagkalipas ng 8 linggo, hindi lang siya mas lumakas, kundi mas naging malinaw din ang kanyang koordinasyon sa paglalakad. Ang aking payo, kainin ang inyong itlog tuwing umaga. Tinatawag namin itong muscle memory effect. Ang pagkain ng itlog sa almusal ay naghahanda sa inyong katawan para mas maging epektibo ang paggamit ng protina sa lahat ng inyong kakainin sa buong araw. Huwag lulutuin ng sobrang tagal ang itlog. Mas mabuti ang soft-boiled o poached para mas madaling mahigop ng katawan ang lahat ng sustansya nito. Pakisulat ang wow sa comment section kung nagulat kayo sa katotohanan ito tungkol sa longjo ng itlog. Salamat sa pagsama sa akin ngayon. Tandaan ninyo, ang inyong lakas ay nasa inyong sariling mga kamay. Huwag hayaang nakawin ng edad ang inyong kalayaan. Alin sa 7 pagkain na ito ang susubukan ninyo ngayong linggo? Isulat ang inyong pangako sa baba. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at i-share sa inyong mga kaibigan. Mag-subscribe para sa higit pang mga tips. Ako ang inyong Dr. Joe. Hanggang sa muli.